balita ngan impormasyon nga angay hibroan mga isyu nga kinahanglan aksyonan. Ini pagtitirukon nga nagpapahamtang ipinagihan programa Agenda Hautso. Ika nga Philippine Information Agency, Eastern Visayas, igpapalangat tayo ang mga Agenda Hautso nga napapanahon ngan sadang pagdagdon. Eastern Visayas, Habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Opening hours mo sangkayan niyang amon ika-11 ng edisyon ng Season 2 ng Agenda 8. Inakatuntaan na pang mga maupay na kahimtang yan. Ako, Frederick Comeres. Habot nga ang kapason panahon, padayong gihapon nga nagiging mapaso ang mga balita haluyon krisis sa gasolina nga naaabat sa bungos nga kalibutan. Kami magpapahamtang ang mga pinakauring nga balita ha mga ginbubuhat ang gobyerno para matalawasan atong katawhan, hini nga kahamtang. Ako, Steffi Libarios. Tutok permi amon kada semana ng edisyon ng Agenda Hautso ng permini makikita na Facebook pages ng Philippine Information Agency, Eastern Visayas. Ako, Regis Penosa. Ang Agenda Hautso iyo masusundan ha mga estasyon ng Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Sogod, ng Radyo Pilipinas Borongan. Upod pa ha 94.9 Infinite Radio Villaba, DYRK Radyo Calgara, ng Berada Teleradyo, ha IBC 6 Hanpalo. Ini Jane Sanyanugay, ini an EU Agenda Hautso Year 2. Agenda Hautso. RDC8 ginduduso ang paggamit han mga LGUs han energy funds di ka nga buhis han energy generation companies. Ade detalye kan Alit Reyes han PIA later. Formal nga gindudusohan Regional Development Council Eastern Visayas ang Department of Energy nga maghatagin katugutan nga magamit ang energy funds di nga buhisan mga energy generation companies dinhi hariyon. Sumalak ang Department of Economy, Planning and Development Regional Director Maylene Rosales nga ini nga pundo ing gagamiton hapaghatagin bulig ang mga pinakaapektado nga sektor darahan pagitaasan presyo ang gasolina. Ginbabanabanan RDC nga kung padayon nga maghinitaas ang presyo ang gasolina magiging apektado gihapon ang iba nga mga sektor sugad han agrikultura ang mga magtatrabaho nga nan kabug-usan han ekonomiya. Pinagi-untahin ni energy funds in matatagan hin ayuda ang apektado nga sektor samtang naguhulat ang tanan ng mga developments ha karigomo ka Middle East nga hinungdan han pagitaas ang presyon produkto ang petrolyo. This time around, since we DOE has committed funding for the 7 projects, may nakita new collection, no? Bagahin from year 2023 up until the recent. We do not know yet how much is the collection in terms of the total amount DOE can be asked later. No, regardless of how much it is, the recommendation of RDC is for DOE to issue a policy similar to what they issued during COVID-19 pandemic. Ilaroman RA 7638 o ang Department of Energy Act of 1992, pwede ni maghatagin katugutan na paggamit ng energy funds agud masuportahan anuman nga development projects ha mga energy producing areas hapagdusuhin energy sustainability ngan kaupayan parahan komunidad. Tiga nga Philippine Information Agency later, inihi Alit Reyes, inin EU Agenda Ha-8. Sobra mil na pamilya sa Borongan City nakatagamtaman walang gutom program han DSWD. Adan report ni Samuel Candido han PIA Eastern Samar. Nagpakakarawat tininabang in Porlominos mil nga mga pamilya nga registered beneficiaries ang walang gutom program o kung WGP ang Borongan City at Marso 24 ng Marso 25 yan ang atuig dito arayo pan Gymnasium Barangay Campisao, Borongan City. Nga nilidaman nga walang gutom program intulok katuig ang pag-implementar tikang ang 2025 nga daan 2027 nga kundi ng tagsa nga pamilya nga registrado in makakarawat ng 3,000 pesos kada bulan pinaaga ng electronic benefit transfer card. Usa ini nga pamilya ni Mrs. Marilyn Sinuran ang Barangay San Gabriel, Borongan City. Iyay nagsiring nga dakagod kaupay ni hatag nga bulig ini nga programa hitakong pamilya pagmintinar hit pagkaon. Hamamay kala may ada 25 kilos nga bugas usa ka tray nga bunay prutas ngan gulay.
Nagdugang pa yung pagsaring nga bugas palangani gidadakuinit nga bulig hakada bulan it akong pamilya kay diri naman itong paraliton. So dako gud it akong pakagtipid. Labi na gud sugod akon nga it akong pamilya nga diri ada minimum it akong kita. Sanglit dako gud akong pagpasalamat ang gobyerno dabihin nga programa ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Habugo sa isang summer, may da por lo menos 7,618 nga mga qualified family beneficiaries ng 22 nga bungtong nga usa nga syudad ang Borongan City, hini nga programa nga ginlunsad hadton Hulyo 2024. Ang panhatag yan nga tuig amo ini ang kaduha nga hugna ang panhatag nga kundiin hadton 2025 may da por lo menos 513 mga qualified family registered beneficiaries ang nakatagamtam nga nyo nga tuig 2026 may da 54 nga mga qualified family registered beneficiaries nga kundi ini may ada suma total nga 1,567 nga mga pamilya ang nakatagamtam ini nga nasabi nga programa. Kabuligan walang gutong program team ano ang City Social Welfare and Development Office o kung CHWDO, City Health Office o kung CHU ng Barangay Nutrition Scholars o kung BNS Hansyudadang Borongan ang pagdumara hini nga food redemption. 37 nga mga ani rebelde nga nagtapos sa information track ginpasidunggan durante han era completion ceremony. Adin report kan Aileen Diaz han PIA Northern Samar. 37 nga mga dati nga rebelde nga yanagin nga ngaranan mga peace builders ay ba nilang puson nga nakatapos ang formation program. Ang ginrekognisar nida sa ginhimo nga completion ceremony sa ibabaw hall sa naglabay nga simana. Iniyan ikanapulo nga batch sa mga nag-surrender ng mga dati rebelde ang nag-agi sin upat kabulan nga formation track programa nga ginpapahamtang sa gobyerno probinsyal pinaagin sa Provincial Social Welfare and Development Office nga ginihimo sa Balay Darangpan. Kaparte sa upat kabulan nga formation track ang pag-aram, pagbasa, pagsurat ng pag-ihap pinaagi sa alternative learning system, deradicalization, personal development, pagtuddo sa pangabuhian dida sa skills training, naging kondukto sa iba-ibang ahensya sa gobyerno, ngan kaapig hapon ang pagtanom sa pagtuo ngan pagkilala sa makagarahong nga Dios. Nasugad ang sayo nga peace builder dida sa niya testimonya, nga diri nira malilimtan ang bulig, ngan giya nga ginhatag sa ira, ngan tungod sini andam na nira tubangon ang pagsatag sa nira kinabuhi sa hulag nga makabalik sa komunidad. Tatagan namon importansya sugad niya ini nga ikaduha nga tsansa nga ginhatag sa amon, ini nga oportunidad sin pangabuhian sin mamurayaw sugad ni Maribel Familiar. Pusong nagpapasalamat sa lahat ng aking natutunan sa loob ng halos 4 na buwan. Natuto po kami magbasa, magsulat, at magbilang sa ilalim ng alternative learning system or ALS na malaki ang naitulong sa amin. Malaki rin po ang aming pasasalamat sa DTI, DOLIC, at DSWD. Nagturo sa amin kung paano magsimula ng maliit na negosyo para sa aming kabuhayan. At sa mga LGUs na laging nandiyan para sa amin, nagpapasalamat din po kami sa aming pamilya sa tulong pinansyal. Nariyan po ang Northern Samar Provincial Hospital na laging handa magbigay ng serbisyong medikal na tumulong upang masuri ang aming mga inindang sakit. Maraming salamat po sa inyong gabay at pagtuturo sa amin. Dahil sa inyo, kami ay mas handa ng harapin ang aming kanya-kanyang buhay at makabalik sa komunidad. Sa ating kapwa peace builders, padagahan natin ang ikalawang pagkakataon na ito at serbisyo na ibinigay sa atin ng gobyernong probinsyal. Huwag nating sayangin ang oportunidad na ito. Magtulungan po tayo upang tuluyan natin
may balik na tunay na landas at maging mabuting mamamayan. Magkakaasa po kayo sa aking buong suporta at pakikiisa sa abot ng aking makakaya. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa tubangan sa mga peace builders, stakeholders ng miyembro sa PTF LCAC ng PTF Balikloob, nasugad naman si Governor Harris Christopher Ansuan nga ini ang makahulugan nga parte sa kabug-usan nga reintegration process nga ginagian sa mga dati rebelde ang pagselebrar sa bag-o nga pagtikang sa kinabuhi nga puno sin paglaom, dignidad, gan oportunidad. Iyo ginpamatud-an sugad ni Governor nga sa kadatag sa iyo nga bumalik sa sosyedad nga anungod nga kusog in nasusukol san kaisog nga atubangon ang kinabuwasan. Maaram ako nga makuri ang iyo ginagian pero ginpili niyo ang pagbag-o, ginpili niyo ang mamurayaw nga pamuruko nga dadaan niyo ang iyo na baruan sa balay darangpan, ipaangbit niyo ang iyo istorya, pamatudin niyo nga ang tao nga nagbabago o kaya magdara kahayag para sa iba. Magburungid kita, ipadayon ang pakigbisog para sa kamurayawan yan kauswagan, mensahe sa gobernador. Didaasan seremonyas 37 nga mga nagtapusan programa in nakakarawat sin kabug-usan nga 1,110,000 pesos ng 370,000 pesos para sa nila livelihood immediate assistance tikang sa gobyerno probinsyal. 17 sa ira nakakarawat sin kabug-usan nga 252,000 pesos kumo firearms remuneration. Didasan programa, naging bisita gihapon ang DSWD Regional Director Grace Sobong nga naghatag tig 5,000 kada sayo tikang sanbuhatan sa DSWD. Kikang sa Philippine Information Agency, probinsya sa Norte San Samar, ini sa Aileen Alazon Diaz para sa Agenda Ha-8. Anti-venom available na sa Southern Leyte ha Provincial Hospital. Ada report ni Bong Pililino han PA Southern Leyte. Ana na stock sa anti-venom ang Salvacion Opus Inigis Memorial Provincial Hospital, Soy MPH, sa Barangay Dungon, Dakbayan sa Maasin. Ang maong medisina gitagana alang ni bisan kinsa nga mabiktima, mapaakan og mala nga mananap, ilabi na gayon ang la nga has. Kini ang gipahibalo ni Governor Damian Mercado pinagi sa iyang social media page. Matud ni Mercado nga ang pag-angkon sa maong kahimanan usa ka dakong lakang pagpauswag sa serbisyo medikal sa lalawigan aron masiguro ang dinaliang pagtambal ug pagluwas sa kinabuhi sa atong mga kaigsuonan panahon sa emerhensya. Niya pa nga dili na kinahanglan nga mabalaka o moadto pa sa layo nga mga dapit tungod kay ang probinsyal nga ospital sa lalawigan andam na sa pagatiman nini nga mga kaso. Giluwatan sa gobernador ang maong kasayuran human dihay naluwas nga pasyente kinsa gidapatan gilayon sa maong anti-venom human na paaki og has. Sumala pa nga usa ka ginganlan og Binansyo taga Matalom, Leyte, dali nga gidala sa Matalom Community Hospital o gidali sa pagbalhin sa Soy MPH. Nagpaalim na karon sa iyang gibati si Binansyo sukad sa maong hitabo pagka Marso 24. Kalabot nini, dakong pasalamat ang gipadangat sa mga hingtungdan ngadto sa mga tinugyanan sa Soy MPH nga tambalanan pinangulahan ni Dr. Ayuni Castellones o sa provincial government gipanguluhan ni Governor Damian Mercado gumikan sa daling pagatiman sa biktima o usab sa pagbatuna sa anti-venom. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pidalino alang sa Agenda Ha-8. Nagpadayon karon na pag-ilis sa mga nadaot nga linya sa komunikasyon dinhi sa Naval Biliran human madiskubre ang kadaot sa ilang main cable. Tumong niini nga proyekto ang paghatag og mas paspas ug mas kasaligan nga tiublan sa komunikasyon alang sa mga residente. Sa kasamtangan, padayon ang trabaho sa mga kontraktor sa pag-instalar sa bagong fiber optic cable. Sumala sa kontraktor nga si Arnel Victorio,
Kinatangtang una ang cable gikan sa drum o sunod nini ang cable pulling padulong sa mga poste og fixing. Matod pa niya ang ilang gihimo karon usa ka rectification project. Diin gipulihan ang mga nadaot nga bahin sa daang cable nga giingong napektuhan sa sulod sa milabahing 4 ka tuig. Sa kasalukuyan, kung makikita mo sir, hinuhubad nila sa drum o cable reel yung kable ng PLDT na ito. And then, ang kasunod yan, cable pulling sa mga pole, sa mga poste. And then, fixing. Ang bali activity kasi namin dito, parang rectification na. Kasi dati na siyang merong cable before, meron na damage. So, yun ang papalitan namin, yung mga damage sa portion. Gipasabot usab ang fiber optic cable mo ay bagong standards sa industriya sa telekomunikasyon nga mas paspas ug mas kasaligan kumpara sa karaang cover cables. Ang linya sa koneksyon magpadulong ngadto sa ka existing tower nga magsilbing source sa signal ilabi na sa mga lugar nga dunay hinay o huyang nga koneksyon. Nakita gid nako nga dako kining kaayuhan para sa tanan. Para usab nako nindot kaayo kini nga kalambuan tungod kay maghatag kini og mas paspas, mas lig-on ug mas kasaligan nga internet connection sa atong katawhan. Dako kining tabang sa edukasyon, dili lamang sa edukasyon, pati na sa negosyo ug sa atong adlaw-adlaw nga komunikasyon. Gilauman nga magsugod ng operasyon sa mga proyekto sulod ning tuiga ug naglaom nga magpadayon pa ang susamang inisyatibo alang sa kayuhan sa katawhan. Sa pagkakaroon, padayon pa ang instalasyon o pag-ayos sa mga linya aron masiguro ang mas maayong serbisyo sa komunikasyon. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo Victoria, kini ang inyong Agenda Ha-8. Haatong Rasada Balita yan na. Balikatan Exercise 2026 pagdudumaraw na Tacloban City. Tabango Leyte gindeklara nga stable internal peace security condition han Philippine Army. Kadiwa program dako nga bulig hayana nga naghihitaas ang presyo han panghuna nga parapliton. Ini nga iba pa nga mga ratsada himbalita. Masunod na. Pagdudumaraw na syudad ng Tacloban ang Balikatan Exercises 2026 nga pag-aapihan ng mga Pwersa Armadahan Pilipinas ngan Pwersa Armadahan Estados Unidos. Sumalakan Colonel Rico Amaro, Commander han Joint Task Group and Philippine Army, nga kumo mananagbalay nga syudad, iragin papasilita ra pagkainaan pag-andam han lugar kundiin pagdudumarahon ang Balikatan, sugad man ang pagkiksumpayan han local government units ngan mga ahensya han gobyerno. Nangyayari ngayon na repositioning ng mga logistics and personnel is in preparation for the actual exercise which will happen in the middle of April until May. So wala pa yung mga actual na participants for the exercise. Ang nandito lang Ardilayas and the support personnel. Yung mga yun is more on support equipments, mga materials like tents, other equipment support, life support equipments like air conditioners, generators. Yung kitchen nila, yung to. So they bring their own provisions and their own equipment. Hapagay na nakabasin lugar nga pagdudumarahon han Balikatan Exercises 2026 at Tacloban Airport. Opisyal na nga giniklarahan Philippine Army ang munisipyong Tabango Leyte kumo may ada stable internal peace and security condition nga nagbubutang han bungto kumo may ada mahinungdanon nga pag-uswag nga seguridad nga nang kawari aktibo nga pag-gios sa armado nga grupo. Haginbuhat nga Declaration of Stable Internal Peace and Security Condition ginpahayag ni Lieutenant Colonel Celeste Frank Saison nga pasado ang mga ginkikinanglan ang bungto han Tabango para matawag nga may ada stable internal peace and security condition nga talwas sa hulgahan mga walhon nga grupo. Sumalan opisyal ang kasundaluhan ang deklarasyon in kasunod hinpira ka tuig nga nakatutok nga mga operasyon kuntahan mga armado nga grupo inupdanhin mga programa nga community outreach nga panuyo mabaton ang hinungdanhan samok kan ira pagrebelde kontra gobyerno. Ginkalipay ang lokal nga panggobyernuhan han Tabango pinagi kan Mayor Maria Corazon Remandaban ini nga bago nga panitabo nga nagsiring nga an mahimyang nga kahimtang in makakagdara hinduga nga kauswagan para han ira munisipyo.
Ang kadiwa program nga ginpapasilitarhan local government units in dakuan bulig nga nahihatag kapag hanig hanipektohan padayon nga pagitasan presyo han para piton agyan krisis sa gasolina. Akadiwa market karga Leyte nga ginpapangunahan ang era Municipal Agriculture Office nahihimo makabaligyahan pareho lagi hapon mas barato nga presyo ang era mga produkto sugadhan utanon isda, poultry products nga damo pang iba. Sumalakan mari sa Canabe kaapihan Sunbaked Sensation Sustainable Livelihood Program Association ang direkta nga pagbaligyahan produkto ngadto mga konsumidor in nakakabulig pagmintinar hanamubo nga presyohan ira produkto. Dako naman ang pasalamat ang mga mamaralit nga nagpapabili nga isakto ha ira budget and presyohan mga produkto nga igintitinda kadiwa hilabi nga padayon ang waray wantas nga pagitaas san presyohan gasolina nga nakikita dako ang magiging epekto ha presyohan nga tanan nga produkto. Tiga nga Philippine Information Agency Leyte para Ratsada Balita inihi Alit Reyes in EU Agenda Ha-8. Hanyusan Information Center, DTI libre nga maghahagid hin 48 local entrepreneurs hailarum han DTI PCE Mentorship Program. Women's Trade Fair han DTI 8 nakahikay hin 4.23 million sales. Tikang Hanyusan Information Center aadihin ni Lupido han PIA Eastern Visayas. Maabotin 48 nga mintis han micro, small and medium enterprises hariyon 8 in mapaso nga ginkarawat di dan opisyal nga paglansar han 2026 kapatid Mentor Me Batch 1 han naglabay nga bulan hapanguna han Philippine Center for Entrepreneurship Gunegosyo kasubong ang Department of Trade and Industry. Ini in kasumpay han nagpapadayon nga roll out han kapatid Mentor Me Money Market Encounter online nga inisyatibo. Sumalahan DTI Eastern Visayas, pinangunahan ni Regional Director Silirena Bato ang welcome ceremonies para han aspiring mintis durante han ginbuhat nga online launching. Ang 48 nga mintis inigpapailarom hin paghagid pinaagi han 10 module mentorship program agud mahibaro hira tikang han mga mentor nga ginlalakipan hin business owners ngan practitioners agud makapaangbit han ira business experiences ngan mga tips kon paunan-o ang business makasurvive ngan magmalinampuson. Samtang nagtitikadamo ang MSMEs padayon naman ang mas pinakusog nga public-private partnership habot nga han DTI ngan Gunegosyo hapag suporta nga mapadukwag ang kita investments nga makahimo hintugang nga panarabahoan hariyon nga nabugos nga nason. Naging malinampuson ang ginbuhat nga Women's Trade Fair han naglabay nga bulan nga pinangunahan ang Department of Trade and Industry kundiin nakahikay ini sobra 4.2 million pesos na binta. Ang Women's Trade Fair in ginapihan hin maabot 57 nga kababayenan nga entrepreneurs o womenpreneurs tikang haybayba nga probinsya han sinirangan Visayas. Ang malinampuson nga aktibidad nagpapakita han makusog nga market engagement ngan sales performance han mga negosyo hariyon nga ginmamangluhan hin mga kababayenan. Hagin buhat nga trade fair naging top seller ang Giwan Integrated Micro Entrepreneurs Association ha food sector kundiin nag-o-offer inihin magkalain-lain nga delicacies tikang Hagiwan Eastern Samar. Samtang ang Natis Antique Shop naman ang ginpasidunggan kumo top seller non-food sector para ang ira crafted hardwood furniture. Tikang ha News and Information Center han PIA Eastern Visayas ini Hinilda Litlupido ngan ini ang iyo agenda Ha-8. Istoryahan Panlawas. Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapektuhan kahimsog hanaton Panlawas. Istoryahan Panlawas. Mga impormasyon ang mga tambal o paglikay han mga magkalain-lain nga mga sakit nga nakakabalaong nga panlawas ang mga tao. Iyo may babatian ay Istorya Panlawas. Istorya Panlawas, masunod na. Maayong oras mga kaigsunan. Sa karong edisyon sa Storyang Panlawas, atong isigutan ang hemorrhoids o almoranas. Usa ka kondisyon nga makaapekto sa mga ugat sa palibot sa anus ug rectum. Ako si John Aaron Tambis. Ang hemorrhoids may tabaw kung hubag ang mga ugat sa anus tungod sa patusod sa pag-iri sa panahon sa paglibang. Kakulangan sa fiber, sa pagkaon, dugay nga pagpundo sa kasilyas, kakulangan sa pisikal nga kalihokan. Kini mahimong hinungdan sa pagkasakit, pangatol o usahay pagdugo. Ako si Carmen Jan Gillespie.
Sumala sa Department of Health, daghang kaso ang almoranas na langkit sa dili maayong pagkaon ug lifestyle. Ang pagkaon nga kulang sa fiber sama sa prutas, gulay ug whole grains mahimong hinungdan sa constipation nga nagpalisod sa paglibang. Ang dugay nga paglingkod sa trabaho o klase ug sobra nga timbang makadugang usab sa risgo. Gawa sa pagkaon, importante usab ang regular ehersisyo. Ang simple nga paglakaw-lakaw, pag-stretch kada adlaw, makapadasig sa saktong sirkulasyon sa dugo sa palibot sa anus. Likay ang dugay nga pagpundo sa kasilyas ug ayaw pugson ang pagkalibang aron malikayan ang sobrang pressure sa mga ugat. Ang mga sintomas sa almoranas nagkakip sa kasakit sa pangatol o paghubag sa palibot sa anus, ug usahay pagdugo sa panahon sa paglibang. Kung magkasenati ka niini, importante magpakonsulta dayon sa doktor aron masuta ang gustong tambal. Para sa mga mild cases, ang lifestyle changes o ang pagkaon nga taas og fiber makapamilyo sa discomfort o makapapugong sa pagdako sa almoranas. Kung grabe na, ang doktor maghatag og medical nga tambal o procedures aron matabangan ang pasyente. Importante na magbantay ang imong gawi ug pagkaon aron malikyan ang komplikasyon. Ang hustong lifestyle o fiber-rich diet makapapugong sa sakit ug makapahupay sa kahimtang. Dapat healthy para happy. Gikan sa Philippine Information Agency, ako si Carl John Villasquez. ug ako si Janairon Tambis. Kini ang inyong Agenda Hautso. Ginlalauman niya madudugan ang kitahan Hilonggo San Isidro Agricultural Association Incorporated pinaagihan iginhatag or igintubyan nga poultry layer business han Department of Agrarian Reform han nasabi nga grupo. 192 nga mga ready-to-lay egg ng mga manok ang formal nga igintubyan han Department of Agrarian Reform o kundar ha Hilonggo San Isidro Agricultural Association Incorporated. Kaupo din mga manok, inkumpleto nga mga gamit para makapagtikang hindugang nga pagkakakitaan ang mao nga grupo hin mga benepisyaryo hin reforma agraryo labot a kinikita nira hapag uma. Simple ra og yano ang mensahe nga akong ipabot ninyo. Sa giingon ni Mayor, ang maong proyekto, ang atong egg layering, ingon si Mayor nga ampingi ni taon ninyo, ang mamahanig maayo ninyo. Kay dili man ni parang kapitan, dili pud ni parang mayor, o dili pud ni para nako, kundi para man na sa inyong asosasyon nga mokita, moasinso o mulambo. Para ha maong asosasyon, dako ini nga bulig para ha ira. Ako ang benepisyo ng mga adlaw-adlaw man may maka-income, adlaw-adlaw man nag-itlog. Tungod kay nahimumutang inihira, haigbaw hinbukid habungutuhan Hilongos, siring pamanhan era kapitan. Kay dili dako ka dili nga kuan sa among nga barangay. Kay di naman minuadtog lungsod mo palit og itlog. May sagdon naman ha era, hi Mayor Manuel Villahermosa. Karon, pagbantay gyapon mo kung namoy makit-an nga dili maadyo na ang mga abnormalities sa manok. Pagsulti na dyan mo, pagsulti mo nga to, kinsa inyong makatabang nga to ba mo sa Municipal Agrarian Reform, sa MAU na to, sa Hilongos, kay sa agriculture, kay basig matabangan ta, unsay injection na to ang manok o antibiotic, unsa ba ito ikakuan, aron madali na dyan na to pagkuan. Madali na dyan na to pagtambal kung kaso na sakit. Kay karon man gud, di na to malikad dyan, no? Ang inyong poultry, sudlon ng tao. Inigsuod sa tao, wata ka siguro itong tawhana o unsa pa gida itong sakit. Di ito gikan siya nga poultry, ito siya gikan nga pigiri, na sakit, nga susceptible sa mga manok. Mo nang, as much as possible, adya mo patakagpasod og tao dito. Adya, butangin ninyo putbat. Kami dako kayo pasalamat sa naghatag gid namo ini nga livelihood. Pinagi sa ayuda kini sa gikan assisted ni sa DAR. Di nga Department of Agrarian Reform ini hi Jose R. Smith Soria an iyo kaagiyo ha Agenda ha 8. Editorial! Haluyon makababaraka nga krisis sa presyo hanlana nga nanepekto hiniha panginabuhi han mga Pilipino. Importante nga makita nga maabat han mga mulupyo an madagmit ngan konkreto nga baton han gobyerno.
Panahon nga ultimo sintimo mahinungdanon ang mga programa nga iging papatuman ng gobyerno, hindi rila simple nga ayuda, ini nagsiserbi nga sandigan ng katawhan kontra ang padayon nga paghinitaas ang mga presyo ang mga papliton. Kaparte ang mga pangunang apitad ng gobyerno ang pagdugang han supply in mga produkto petrolyo han nasod. Siguro ang Department of Energy o DOE ang pag-abot han por lo menos 165.7 milyon ka litro ng diesel yan ang bulan nito na Abril agud magpabilin nga eksakto ang supply ngan maibitaran ang paghingulang han supply sa merkado. Ini in pagpamatuod nga nagiyos ang gobyerno agud magpabilin ang kahimtangan ekonomiya ngan malikyan ang panic buying. Dili gihapon mawawara ang kaimportante ang fuel subsidy para han mga drivers ng mga pampubliko nga mga sarakyan mag-urumangan mangirisda. Ini mahitungod kay hira ang una nga apektado han padayon nga paghinitaas ang presyo han produkto petrolyo. Ang kadagmitan nga pagbukalas ng subsidy nga nan pagpatuman ng mga libreng sakay inda ko nga bulig agud may banan at ang katawhan kada adlaw nga mga kagarastusan. Dungan hini ang pakigsumpayan ng gobyerno ay ibang mga nasod para hin alternatibo nga kukuhaan hinlana nga ang pag-alutagahin 20 bilyones pesos nga emergency fund in nagpapakita in hilawig nga tratamento nga importante nga plano agud may banan ini nga krisis. Ini nga mga pitad, importante agud diri la mabaton yan na lang nga krisis kundi iba pa nga mga problema nga kanit hinihamasunod nga mga adlaw. Panahon ng krisis ang temprano makatawo ng konkreto nga programa hindi rila solusyon ini in paglaom. Para han editorial ako Ryan Arinto ini ani Agenda A8. Iyo pala hinbatian ang pinakaoring impormasyon ngan solusyon. Sugad man mga programa han gobyerno nga nakakabenepisyo han mulupi. Damo salamat ang iyo pagupod haamon ni edisyon. Kami magpapabilin nga ada sentro han mga balita nga naksyon parang katawhan han rehiyon. Hasta sunod ngay gayon. Ini ang iyo Agenda A8 Year 2. Agenda A8. Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda A8 ang programa nga nakatutok ha mga balita, informasyon ngan solusyon kasubong ang gobyerno para ha kauswagan han panginabuhi han mga mulupyo tubtub ha sunod nga higayon Eastern Visayas. Habagong Pilipinas! Ini ang iyo Agenda.